Pinaliwanag ni Teacher Song na kung titingnan nga raw ay parang wala namang masyadong pinagkaiba ang vitality pool at energy pool, pero napakalaki nga raw ng kaibahan ng mga ito kung function ang pag-uusapan. Ang energy room nga raw ay nagbibigay lang ng enerhiya, samantalang ang vitality pool naman daw ay ikinukonvert ang enerhiya na nagmumula sa energy stone para maging vitality na madaling maa-absorb ng isang martial artist. Napapagana nga raw nila ang isang vitality pool sa pamamagitan ng paggamit sa puso ng isang buhay na catacombs martial artist. Nagulat si Fang Ping sa bagong impormasyon na kanyang narinig. Tinanong niya si Teacher Song kung ibig sabihin ba raw noon ay may mga buhay na catacombs martial artist sa loob ng kanilang unibersidad. Tumugon naman si Teacher Song nang nakakulong nga raw ang mga ito sa kanilang basement. Sinabihan ni Li Changseng ang ating bida nang wala raw itong dapat na ipag-alala dahil si Grandmaster Liu naman daw ang nagbabantay sa buong Southern District ng kanilang unibersidad. Mga rank 4 at rank 5 lang naman daw ang mga ito kaya hindi rin ang mga ito makakapanggulo sa Magic University kahit pa makatakas ang mga ito. Naisip ni Fang Ping na madali nga lang daw itong sabihin para kay Vice Dean Li, nakakatakot nga raw isipin na may mga catacombs martial artist pala sa loob ng kanilang basement habang sinusubukan niyang mag-breakthrough. Sinabihan ni Li Changseng si Song Yingji nang buksan nga raw nito ang rank 5 vitality supply para kay Fang Ping. Tinanong ni Teacher Song si Vice Dean Li kung sigurado na ba raw ito, kapag na-overdose nga raw si Fang Ping sa pag-absorb ng vitality ay kakailanganin nga raw nitong manghuli ng panibagong rank 5. Tumugon naman si Li Changseng nang wag nga raw itong mag-alala dahil madali lang naman daw manghuli ng isang rank 5 catacombs martial artist. Tinanong ni Fang Ping kung magkano naman daw ang kailangan niyang bayaran sa paggamit sa puso ng isang rank 5. Sumagot naman si Li Changseng ng 5 milyon nga raw ang halaga nito. Umalma ang ating bida sa laki ng kailangan niyang bayaran, pero napilitan na rin siyang magbayad ng buo para magamit na niya ang rank 5 vitality supply. Naisip ni Fang Ping na iba nga raw ang proseso ng pag-breakthrough niya ngayon kumpara noon, kailangan pa nga raw niyang gumawa ngayon ng bagong meridians. Naisip niya rin na kailangan niya nga raw makabuo ng 5 bridge para hindi masayang ang pagtanggap niya sa mga nakakahiyang commercial para lang magkalaman ng sapat na wealth value ang kanyang system. Sinabihan ni Li Changseng ang ating bida nang magsimula ng araw ito. Tinanong ni Teacher Song si Vice Dean Li kung bakit daw nito pinayuhan si Fang Ping na gumawa agad ng 5 bridge sa loob ng isang pag-breakthrough gayong wala pa naman daw ibang nakakagawa noon. Tumugon si Li Changseng na sa pagkakakilala niyang araw sa ating bida ay mas maganda ang naipapakita nito sa tuwing nakakaramdam ito ng pressure. Kahit nga raw malaki ang tiwala niya dito ay magugulat pa rin daw siya kapag nagawa nga nitong makapag-breakthrough agad sa pagiging isang intermediate rank 4 martial artist. Binanggit ni Li Changseng na ang pinakamalakas nga raw ngayon na estudyante ng kanilang Magic University ay isang advanced rank 4. Kapag nagtagumpay nga raw si Fang Ping na makagawa agad ng 5 bridge ay malaki raw ang posibilidad na magkaroon na sila ng isang rank 6 na estudyante. Maaaring maging isa rin daw ito sa mga bagong mamumuno sa kanilang unibersidad. Naisip ni Fang Ping na hindi pa nga raw masyadong stable ang kanyang puso, kailangan pa nga raw niyang dagdagan ang ginagamit niyang vitality. Inabsorb na rin ni Fang Ping ang mga vitality na nagmumula sa vitality pool. Napaisip ang ating bida kung bakit napakahirap nga raw nito, halos 2,000 kal na nga raw ang nagagamit niya matapos niyang bumawas sa kanyang wealth value pero bakit nga raw hindi pa rin siya makapag-stabilize ng isang bridge. Napapaisip rin siya kung paano nga raw ito nagagawa ng ibang mga martial artist gayong higit na mas mataas ang vitality niya kumpara sa mga ito. Napansin ni Song Yingji na halos nagamit na nga raw ni Fang Ping ang lahat ng vitality nito pero hindi pa rin ito makabuo ng isang bridge. Mukhang nagtatagal nga raw ang ating bida dahil pinapatibay na agad nito ang binubuo nitong bridge. Tumugon si Li Changseng nang magiging ayos rin daw ang ating bida. Naisip ni Li Changseng na nakalimutan niya nga raw sabihin kay Fang Ping na hindi pa nito kailangang patibayin ang bridge na mabubuo nito. Sa mga sandaling ito ay nakabalik na ang ilan sa mga teaching advisors na nakipaglaban sa loob ng Magic City Catacombs. Pagkabalik ng mga ito ay napanood nila ang shampoo commercial na tinanggap ng ating bida. Tumawa ang lalaking sundalo at sinabi na nakakatuwa nga raw ang estudyante ni Lu Fengro, sa palagay niya nga raw ay nawala na ang kanyang depresyon nang dahil sa panunood ng mga commercial nito. Hindi naman nagustuhan ni Lu Fengro ang pagbibiro ng nakadestinong sundalo.
Ginamit niya ang kanyang mental strength para wasakin ang laptop na ginagamit nito sa panunood. Kasunod noon ay umalis na si Lu Fengro para agad na magbalik sa Magic University. Sinabi ng lalaking sundalo na mukhang tumaas ng araw ang mental strength ni Lu Fengro. Tinanong ni Tang Feng ang lalaking sundalo kung ano naman daw laro ang ginagawa ngayon ni Fang Ping. Tumugon ng lalaking sundalo na sikat na nga raw ngayon ang ating bida at ito na raw ang pinakamalakas sa lahat ng mga rank 3 martial artist. Sinabi rin ng lalaking sundalo na gustong-gusto nga raw ng mga miyembro ng military ang ating bida, wala naman daw mali sa ginagawa ni Fang Ping dahil sinasamantala lang nito ang kasikatan nito para kumita ng pera. Nagulat sina Tang Feng at Luo Yixuan sa kanilang narinig. Tinanong nila ang lalaking sundalo kung talaga nga bang si Fang Ping na ngayon ang pinakamalakas na rank 3. Pinaliwanag ng lalaking sundalo na kinalaban nga raw ng ating bida ang lahat ng mga rank 3 na nasa ranking hanggang sa matalo nito ang nasa ikaunang pwesto. Iminungkahi din ng lalaking sundalo kina Tang Feng at Luo Yixuan na kung ayaw nga raw ng mga ito kay Fang Ping ay maaari nila itong ipadala sa military. Maaari nga raw itong tumulong sa kanila para magbantay ng Magic City Catacombs entrance. Tumugon si Luo Yixuan nang kailangan daw nilang tanggihan ang iminumungkahi ng lalaking sundalo. Kapag hinayaan nga raw nila si Fang Ping na magbantay doon ay baka mag-set up pa ito ng isang toll gate para singilan ang lahat ng mga papasok sa catacombs. Natawa si Advisor Tang Feng sa mga sinabi ni Advisor Luo Yixuan. Mukhang kilalang kilala ng araw nito si Fang Ping, malaki rin daw ang posibilidad na pagbayarin din sila nito kapag papalabas na sila ng catacombs. Sinabi ni Advisor Luo Yixuan na ayos lang daw sa kanya kung sakali mang mangyari iyon. Gaano na nga raw kaya kalakas si Fang Ping para subukan itong maningil sa kanila habang nakikipaglaban ito ng mag-isa sa mga catacombs martial artist. Kung sakaling magawa nga raw ito ng ating bida ay maaga na nga raw silang makakapagretiro. Napaisip ang lalaking sundalo kung ganoong klase ba raw talaga ng tao ang ating bida. Naisip ni Fang Ping na mahigit na nga raw sa 10,000 kal ang kanyang nagamit para makabuo ng 3 bridge. Sa palagay niya nga raw ay hindi nakakayanin ng vitality pool na maibigay ang lahat ng kakailanganin niyang vitality. Tinanong ni Lu Fengro si Li Changsheng kung gaano na raw katagal ang ating bida sa loob ng vitality pool. Tumugon naman si Li Changsheng nang nasa 3 oras na nga raw ito. Sinabi ni Lu Fengro na sa pagkakaalala niya nga raw ay hanggang 3 bridge lang ang pinakamabilis na nabuo ng isang martial artist sa loob ng isang pag-breakthrough sa buong kasaysayan ng martial arts. Nag-alala si Teacher Song noong mapansin nito na nagsisimula ng humina ang puso ng catacombs martial artist na kanilang ginagamit. Malaki nga raw ang mawawala sa kanila kapag namatay ito. Tinanong ni Li Changsheng kung gaano ba raw kalaki ang mawawala sa kanila, isa lang naman daw itong rank 5 martial artist na nagmula sa catacombs. Sinabihan ni Lu Fengro si Song Yingji nang patayin nga raw nito ang barrier ng vitality pool para makapasok sa loob ang mga energy particles na nasa kanilang paligid. Agad namang sinunod ni Song Yingji ang ipinagawa ni Lu Fengro. Pumapasok na ulit ngayon sa loob ng vitality pool ang mga energy particles na nagkalat sa paligid. Dahil doon ay mabilis na nadagdagan ang vitality ng ating bida. Sinabi ni Lu Fengro na stable na nga raw ngayon ang Heaven and Earth Bridge ng ating bida kaya madali na lang nitong naaabsorb ang mga nagkalat na energy particles. Natuwa siya dahil tanging ang mga mid-ranked martial artist nga lang daw ang nakakagawa nito. Pinapasok ni Fang Ping ang taglay niyang vitality sa loob ng kanyang puso. Matapos ang ilang pagsubok ay napagdugtong na rin niya ang lahat ng mga binuo niyang bridge. Nakatanggap si Fang Ping ng notification na isa na raw siya ngayong intermediate rank 4 martial artist. Naisip ng ating bida na kahit nga raw nasa loob na siya ng vitality pool ay nakagastos pa rin daw siya ng 23 million sa kanyang wealth value, mas malaki pa nga raw pala ito kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi nga raw masyadong nadagdagan ang kanyang vitality at mental strength, pero mabilis naman daw ngayong naaabsorb ng kanyang internal organs ang mga nagkalat na energy particles. Ibig sabihin nga raw noon ay patuloy na aangat ang limit ng kanyang vitality kahit na hindi na ito masyadong pagtuunan ng pansin. Iyon nga raw pala ang isa sa mga benepisyo sa pagbubuo ng 5 bridge. Naisip ni Fang Ping na halos 1 taon pa nga lang daw siya sa Magic University, nagsimula nga lang daw siya sa pagiging isang ordinaryong tao pero ngayon nga raw ay isa na agad siyang intermediate rank 4 martial artist. Kapag nakapag-breakthrough pa nga raw siya ng 1 beses ay maaabutan na niya si Wang Jinyang.
Tinanong ni Advisor Lufenbro ang ating bida kung bakit hindi pa rin daw ito gumagalaw, mukhang plano na nga raw nitong mabulok sa loob ng vitality pool. Iminulat na ni Fang Ping ang kanyang mga mata noong marinig niya ang boses ng kanyang teaching advisor. Nainis ang ating bida noong bigla na lang nawasak ang lahat ng kanyang damit nang dahil sa pagbabago ng kanyang lakas. Agad na kinuha ni Fang Ping ang ilan sa mga napunit na tela para gawing panakip sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Natawa si Li Changsheng noong makita nito ang sitwasyon ng ating bida. Sinabi ni Advisor Lufenbro na sa daming araw ng mga nakakahiyang patalastas ng ating bida ay wala na raw itong dapat na ikahiya. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung kailan pa raw ito nakarating. Tumugon si Lufenbro nang halos kararating niya lang daw, nagbiro rin ito nang hindi niya nga raw inasahan na sa ganoong paraan siya susurpresahin ng ating bida. Nagtanong si Fang Ping sa kanyang teaching advisor kung kamusta na raw ngayon ang sitwasyon sa loob ng catacombs. Nagbiro ulit si Advisor Lufenbro nang hindi nga raw porket naging rank 4 martial artist na si Fang Ping ay maaari na siya nitong kausapin ng walang damit. Naisip ni Fang Ping na wala naman daw siyang alam na mawawasak pala ang lahat ng kanyang damit kapag nakapag-breakthrough na siya sa rank 4. Sa susunod nga raw ay bibili na agad siya ng mga hindi nasisirang damit para hindi na ulit siya mapahiya na kagaya nito. Pinag-usapan na ni Fang Ping at Lufenbro kung ano ang mga nangyari sa loob ng catacombs. Ikinwento ni Advisor Lufenbro na pagkalabas nga raw ni Fang Ping ay sumugod pa ng makailang beses ang mga taga Heavenly Gate City pero natalo nga raw nila ang mga ito. Sa 200,000 mandirigma nga raw ng Heavenly Gate City ay nakapatay sila ng nasa 50,000, at kabilang na doon ang 7 ng mga itong high-ranked martial artist. Nasugatan nga rin daw ni Grandmaster Wu Chuan ang pinuno ng Heavenly Gate City, iniisip nga raw ng mga ito na patuloy silang maghihiganti kaya malamang nga raw ay magpunta muna ang mga ito sa ibang lugar. Sinabi rin ni Advisor Lufenbro na hindi na nga raw nagpakita ang mga taga Sunflower City simula nang matalo nila ang ipinadala ng mga itong hukbo, marahil nga raw ay natatakot na ngayon ang mga ito sa kanila. Tinanong ni Fang Ping kung bakit naman daw magpupunta sa ibang lugar ang mga taga Heavenly Gate City. Pinaliwanag ni Advisor Lufenbro na gugustuhin nga raw ng mga taga Heavenly Gate City na lumayo muna sa kanila sa pangamba na baka malagasan pa sila ng mas maraming high-ranked martial artist. Pero kahit nga raw ganoon ay huminto na rin sila sa pag-atake sa pag-aalala na baka mas dumami pa ang magbuwis ng buhay sa kanilang panig. Sa ngayon nga raw ay nahinto na ang kanilang pakikipaglaban at pinapatibay na lang nila ang kanilang depensa. Tinanong ni Fang Ping kung paano naman daw ang ibang syudad na nasa loob ng catacombs, wala ba raw ang mga itong binabalak laban sa kanilang kampo. Tumugon si Advisor Lufenbro nang hindi nga raw magkakasundo ang mga syudad na nasa catacombs kaya hindi ang mga ito basta-bastang makakagalaw. Ipinaalam ni Advisor Lufenbro na pagkatapos raw ng 2 araw ay babalik na rin sa kanilang universidad si Wu Quishan para kuhanin ang posisyon ng pagiging prinsipal. Tinanong ni Advisor Lufenbro ang ating bida kung ano nga raw ang palagay nito. Sumagot si Fang Ping nang gusto niya nga raw maging prinsipal, pero hindi niya pa nga raw ito maaaring kuhanin dahil hindi pa raw siya isang Grandmaster. Tinanong ni Advisor Lufenbro kung bakit niya naman daw sasabihan ng ating bida na maging prinsipal ng kanilang universidad, ang ibig niya nga raw sabihin ay dapat itong magkaroon ng mas mataas na kapangyarihan. Binanggit ni Advisor Lufenbro na plano na nga raw magbitaw ni Zhang Yu sa pagiging presidente ng Martial Arts Society. Balak nga raw nitong ibigay ang posisyon nito kay Chen Wenlong pero tutol nga raw ang ilang mga teaching advisor sa magiging desisyon nito. Sinabihan ni Advisor Lufenbro ang ating bida nang samantalahin nga raw nito ang oportunidad ng pagbibitaw ni Zhang Yu. Kapag ito na nga raw ang naging presidente ng Martial Arts Society ay mas lalaki pa ang impluwensya nito sa buong Magic University. Tumugon si Fang Ping nang mukhang hindi naman daw ganoong kahalaga ang posisyon na pagiging presidente ng Martial Arts Society. Pinaliwanag ni Advisor Lufenbro na marami raw talagang hawak na otoridad ang presidente ng Martial Arts Society pero hindi nga lang daw ito nagagamit ni Zhang Yu dahil hindi ito masyadong agresibo. Ang presidente nga raw nito ay may kakayahang magpatalsik ng isang school leader, maaari rin daw itong lumahok sa mga repormasyon ng kanilang universidad at maaari rin daw itong makipag-usap ng direkta sa Department of Education. Naisip ni Fang Ping na napakalakas nga raw pala ng impluwensya ng pagiging presidente ng Martial Arts Society, yun nga raw pala ang dahilan kung bakit pinayuhan din siya ni General Zhang na kuhanin niya ito.
Sinabi ni Fang Ping na napag-iisipan na niya nga raw ito, pero nabanggit nga raw sa kanya ni Vice Dean Lee na hindi siya hahayaan ng kanilang universidad na kuhanin niya ang ganoong posisyon. Pinaliwanag ni Advisor Lu Fenro na iba na raw ngayon ang sitwasyon dahil isa na nga raw rank 4 martial artist ang ating bida. May 3 nga raw na Grandmaster at 8 rank 6 teaching advisor ang kanilang universidad. Sinabi ni Advisor Lu Fenro na tiyak nga raw na susuporta siya at si Li Changseng sa ating bida, at mukhang natutuwa rin daw dito si Luo Yixuan. Kailangan na nga lang daw nitong kuhanin ang suporta ni Tang Feng para wala na itong maging problema. Sinabi ni Fang Ping na marahil nga raw ay hindi siya susuportahan ni Advisor Tang Feng. Sinabihan ni Advisor Lu Fenro ang ating bida nang maaari nga raw nitong bugbugin araw-araw sina Zhao Lei at Yang Xiaoman hanggang sa mapapayag na nito si Tang Feng. Tumugon si Fang Ping nang hindi niya nga raw magagawa ang paraan na sinasabi ng kanyang teaching advisor. Naisip ng ating bida na isa rin naman daw teaching advisor si Lu Fenro, pero tinuturuan pa nga raw siya nito na mangbugbog ng ibang mga estudyante. Binanggit ni Advisor Lu Fenro na alam na naman daw ng ating bida na may sarili rin siyang dahilan kung bakit niya ito gustong maging presidente ng Martial Arts Society. Gusto niya nga raw na tulungan siya nito na alisin ang pagbabawal sa kanya na makagamit ng pressure room. Tinanong ni Fang Ping kung para saan ba raw ang pasilidad na nabanggit ng kanyang teaching advisor. Tumugon si Lu Fenro ng isang araw itong chamber na ginawa para sa pagkukultivate ng mental strength. Pinagbawalan nga raw siya noon ng mga Grandmaster na gamitin ito, pero kapag naging presidente na nga raw ang ating bida ay maaari nitong imungkahi na magkaroon ng bagong botohan tungkol sa pagbabawal sa kanya. Ngayon nga raw na namatay na ang kanilang matandang prinsipal, marami nga raw sa mga teaching advisors ng kanilang universidad ang nagnanais na magkaroon sila ng isang bagong Grandmaster. Kapag natupad nga raw ang kanilang mga pinaplano ay maaaring maalis nga raw nila ang pagbabawal sa kanya. Tinanong ni Fang Ping kung magiging Grandmaster na ba raw ang kanyang teaching advisor kapag nakapagsanay ito sa pressure room. Tumugon si Advisor Lu Fenro nang wala pa rin daw itong kasiguraduhan, pero malaki nga raw ang may tutulong sa kanya ng pressure room para tumaas ang kanyang mental strength na kakailanganin niya para maging isang Grandmaster. Sinabi ni Fang Ping na mukhang kailangan nga raw niyang makipaglaban sa posisyon ng pagiging presidente para matulungan niya ang kanyang teaching advisor na mapataas ang mental strength. Kailangan niya lang naman daw talunin si Zhang Yu para makuha niya ang posisyon nito. Natuwa si Advisor Lu Fenro dahil hindi nga raw nasayang ang pagtanggap niya sa ating bida bilang kanyang estudyante. Pinayuhan ni Lu Fenro ang ating bida nang saka nga raw nito hamunin si Zhang Yu kapag pinatawag na ni Wu Quishan ang lahat ng mga estudyante at teaching advisor ng kanilang universidad. Tinanong ni Fang Ping kung paano na nga lang daw kapag hindi pumayag si Grandmaster Wu Quishan sa gagawin niyang paghamon. Tumugon si Advisor Lu Fenro nang hanggat kinikilala nga raw si Fang Ping ng mga estudyante at teaching advisor ay hindi nga raw ito pipigilan ni Wu Quishan. Kahit nga raw ito na ang maging bagong prinsipal ng kanilang universidad ay hindi pa rin daw ito maaaring basta na lang sumalungat sa pasya ng nakararami. Pumayag na si Fang Ping na hamunin si Zhang Yu sa harap ng mga estudyante at teaching advisors. Pero sinabi niya kay Advisor Lu Fenro na may itatanong lang daw siya dito. Tumugon naman si Advisor Lu Fenro ng anong araw ang itatanong nito. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung wala ba raw itong ibibigay na reward sa kanya sa pag-breakthrough niya sa pagiging isang mid-ranked martial artist. Sinabihan ni Lu Fenro ang ating bida nang magpunta nga raw ito sa logistics department para kuhanin ang mid-ranked martial artist reward nito, nagkakahalaga nga raw yun ng 1,000 academic points. Tinanong ni Fang Ping kung wala ba raw siyang matatanggap mula sa kanyang teaching advisor. Nangatwiran si Advisor Lu Fenro nang wala na raw siyang pera kaya wala na raw siyang maibibigay. Binanggit ni Fang Ping na napakalaki nga raw ng nagastos niya sa ginawa niyang pag-breakthrough. Nagparinig din siya kay Advisor Lu Fenro na pumayag nga raw siya na tulungan ito na maalis ang pagbabawal dito na makapasok sa pressure room. Tinanong ni Fang Ping ang kanyang teaching advisor kung wala ba raw talaga itong ibibigay sa kanya. Napahiya si Advisor Lu Fenro sa pagpaparinig ng ating bida kaya inihagis na nito ang isang pill. Nadagdagan ng 4 million ang wealth value ng ating bida nang dahil sa revival pill na kanyang natanggap. Nagpasalamat si Fang Ping sa papaalis na si Lu Fenro, sinabi niya na mag-ingat nga raw ito sa paglabas.
Naisip ng ating bida na alam niya nga raw na bibigyan din siya ni Advisor Lou Fendro kapag kinulit niya ito ng kinulit.